Ang kinakailangan po sa Senado ay yung constitutional quorum, hindi kolorum. Alam naman natin na ang atensyon ngayon ay nakafocus or nakatuon diyan sa Senado. Napakaraming mga citation nung nabuhay muli yung kaso ng na desisyonan. Actually, hindi po ito na desisyonan ng Korte Suprema. Mali yung nagbabanggit ng kasong Avellino versus Cuenco. Alam natin na ngayon ay bukod sa krisis ng ekonomiya, bukod sa krisis ng enerhiya, nahaharap tayo sa isang krisis diyan sa equal branch of government, itong legislative branch of government. Bakit? Meron pong mayorya. Yung mayorya ay pinamumunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ko po siya kaibigan. No, ito ay factual at we will be very objective dito sa pagtalakay natin ng quorum, hindi kapritsyo. Ang kinakailangan po sa Senado ay yung constitutional quorum, hindi kolorum. Anong nangyari? Bakit may mga usurper na pumapapil na sila daw ang majority? Again, there is a wrong invocation of the case of Avellino versus Cuenco. Naririnig niyo po iyan, laging sinasabi na ayon daw sa Korte Suprema sa desisyon ng Avellino versus Cuenco, ang mayorya, ang quorum, etc. Atin po itong tatalakayin, hihimayin, lilinawin at sisikapin kong pasimplihin. Yung kaso pong binabanggit, it's a wrong invocation of the doctrine of Avellino versus Cuenco. Sapagkat yung kasong binabanggit nung mga nagpipilit maging mayorya base sa kanilang kapritsyo at hindi dahil sa quorum, ang linalaman po ng desisyong yan ng Korte Suprema ay hindi patungkol sa quorum. Wala pong diskusyon diyan patungkol sa quorum na magiging legally binding. A brief background. Yung kaso po ng Avellino versus Cuenco was decided way back in 1949, March of 1949. Anong saligang batas ang umiiral noong 1949? Ang umiiral na saligang batas po noon ay yung 1935 Constitution. And as you know, kung hindi pa man, sa ating maiksing kasaysayan ng ating republika, mahigit 100 taon pa lamang tayo, nakaka-anim na saligang batas na po tayo. A brief background or a brief review. Una dyan, yung 1899 Constitution, yung Malolos Constitution. Yan yung tinatawag na First Philippine Republic. Pangalawa, pumasok na po dyan yung 1935 Constitution. Yan po yung pangalawang iteration sa ating saligang batas. Hindi naglaon, nagkaroon po tayo ng 1943 Constitution. Ito po yung panahon ng pananakop ng bansang Hapon. Ito po yung kinikilalang Second Philippine Republic. Nung tayo'y sinakop ng bansang Hapon. At alam naman natin ang naging resulta ng World War II, talo ang bansang Hapon, sumuko, nagbalik tayo sa operasyon or coverage ng 1935 Constitution. Kaya itong kasong Avellino versus Cuenco, na desisyonan ito in the light of the provisions of the 1935 Constitution. Pagkatapos po niyan, nagkaroon tayo ng 1973 Constitution. Napaka pang-apat na saligang batas na po iyon. At pagkatapos niya, nagkaroon ng EDSA Revolution, sinipa, paalis ng pwesto at ng Malacanang si Ferdinand Marcos Sr. By virtue of Proclamation number 3, issued by then President Cory Aquino, nagkaroon tayo ng Freedom Constitution. Maiksi lamang ang tinakbo nun. Dahil nga habang hinuhulma, habang pinagdedebatihan ng Constitutional Commission yung panukalang saligang batas natin, meron munang umiiral na Freedom Constitution. Again, pinanganak yan by virtue of Proclamation number 3 issued by then President Cory Aquino. Hindi naglaon, eto na, yung 1987 Constitution.
Yan pa rin hanggang ngayon ang umiiral. Ano ang sinasabi ng ating saligang batas pagdating diyan sa pagpili ng liderato ng Senado? Again, Senator Alan Peter Cayetano is not a friend of mine. Ito'y objektibo natin dahil itong layunin ng hakbang ng maisog ay yung ating to uphold, to defend, to respect our Constitution. Malinaw po sa Article 6, Section 16, Paragraph 1 ng ating saligang batas na ang Senado ay binubuo ng 24 na senador. At sinasabi doon kung magkakaroon ng eleksyon sa presidente o opisyal o liderato ng Senado, dapat ito'y naayon sa boto ng mayorya. Mayorya, ano ba ang mayorya? Sabi sa ating saligang batas, by a majority vote of all its respective members. Pag sinabi mong all, lahat. Pag sinabi mong lahat, patungkol sa Senado, 24. There are 24 senators in our republic, in our system of government. Malinaw yan. Kaya si Alan Peter Cayetano ay naging Senate President sapagkat naihalal siya ng 13 senador noong May 11. Ngayon, mayroong nangangahas kunin o agawin ang liderato mula sa kasalukuyang mayorya ng Senado. Pwede naman ho yan. Ganyan naman ang buhay sa Senado eh. Maya't maya pag ayaw nila, hindi nagkasundo, nagpapalit ng liderato. Subalit, if I may use the words and the wisdom of then Chief Justice Manuel Moran. Chief Justice Manuel Moran is an eminent jurist. Respetado ito nung kanyang kapanahunan magpahanggang sa ngayon. Yung kanyang mga desisyon, yung kanyang mga concurring opinion o kaya yung kanyang dissenting opinion na i-quote pa rin from time to time dahil he's a brilliant and ethical jurist. Ang sinabi niya, kung ikay nagnanais maging leader ng Senado, walang problema. Hindi saklaw ng executive department yan, hindi rin saklaw yan ng judicial department sapagkat eco-equal nga. Subalit, ito'y patungkol din sa nag-aastang Pangulo kunwari ng Senado inaagaw kay Senate President Alan Peter Cayetano, si Sherwin Win Gatchalian. Senator Win, if you want to win the presidency of the Senate, you must win according to the provisions of the Constitution. Dapat may quorum, hindi pwedeng kapritsyo. Yan ang sinasabi natin dito sa ating pamagat. Quorum, hindi kapritsyo. Ulitin ko ha, yung pagpili ng mayorya, kagaya ng posturing ni Senator Win Gatchalian, Senator Win, in order for you to claim victory, you must win your victory as Senate President in accordance with the Constitution, no less. Hindi pwedeng kapritsyo. Kailan pa naging mayorya yung 12 ng 24? 24 divided by 2 is 12. Kahit yung batang nasa elementary, alam niya yung konsepto ng mayorya. Ang mayorya ay 12 plus 1, 13. Bakit mahalaga ito? Sapagkat sa ginagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee hearing, hindi dapat dalawa ang Blue Ribbon, hindi dapat dalawa ang Senado. Isa lang ang Senado at sa kasalukuyan ang kinikilala, ang kinakatigan ng batas at ng ating saligang batas na mayorya ay ang mayorya na pinamumunuan ni Alan Peter Cayetano. Mali po yung nagsasabi ayon sa kaso ng Abelino versus Cuenco. Bakit po mali? Hindi dinesisyonan ng Korte Suprema ang usapin pagdating sa quorum. Bakit? Again mga kababayan, ang desisyong ito, March 4, 1949, ito'y nadesisyonan sa ilalim ng 1935 Constitution. At ang naging tindig by yung decision po kasi diyan
yung vote ay 6-4. 6 ang nagsabing i-dismiss ang petisyong yan. Bakit? Simpleng kadahilanan. Ito raw ay political question at ito'y labas sa kapangyarihan ng noon Korte Suprema by virtue of the 1935 Constitution that was operative at the time the case of Avellino versus Cuenco was decided. So malinaw doon na wala pa yung kinikilala natin sa kasalukuyan sa ilalim ng 1987 Constitution, yung Article 8, Section 1 of the 1987 Constitution, yung tinatawag na expanded jurisdiction of the Supreme Court. Ngayon, yung seemingly ay political question, maaari ng pasukin, maaari ng desisyonan, at pwede ng hatulan ng ating Korte Suprema kung merong aligasyon na yung isang branch, instrumentality, or agency of a government acted in excess of or lack of jurisdiction. Malinaw yan. So yung expanded jurisdiction ng ating Korte Suprema ngayon, wala yan dati sa ating 1935 Constitution. Kaya yung Avellino versus Cuenco, wala pong naging desisyon dyan ang nooy Korte Suprema sapagkat simple ang kanila. Nag-sidestep, iniwasan yung issue. Ayaw nilang ma-involve. Ang sabi nila, respeto namin sa co-equal branch of government. Ito ay hindi justiciable question. Ito ay beyond the commerce of the court. Ito ay political question. Ayaw naming manghimasok. Ngayon, present day, forward, ito pa rin ang ginagamit ng mga makakapritsyo ng grupo ng nais maging pinuno ng Senado nang hindi nananalo sa isang demokratikong pamamaraan ng eleksyon ng mayorya na miyembro ng Senado. Malinaw yan. Mali po yung invocation of Avellino versus Cuenco. Malinaw sa atin na pagka ang requirement na ng constitutional quorum ang kini-question, ito ay isang judicial question. Tanong, sino ang dapat magpetisyon sa Korte Suprema? Dapat ba yung kasalukuyang Senate President o yung nag-aastang Senate President? Sa aking pong mata, sa aking pananaw, bilang taong Pilipino, bilang abogado, wala pong dapat gawin ang kasalukuyang mayorya ni Senate President Alan Peter Cayetano. If someone would want to challenge it, it should be the group of Sherwin Gatchalian, Senator Sherwin Gatchalian. Sila ang dapat tumakbo sa Korte Suprema. Subalit, alam naman natin na hahaba pa yan, hanggat si Alan Peter Cayetano ang Senate President, dapat magtuloy-tuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ng chairperson nito na si Senadora Pia Cayetano at ang subcommittee chair or head na si Senador Dante Marcoleta. Hanggat hindi sila napapalitan, sila ang dapat kilalanin na liderato, tunay na liderato ng Senado na nagmula sa tunay na quorum na 13 senador na bumoto, hindi sa kapritsyo ng mapang-11 senador na ngayon ay naging 12, bagamat sila'y kolorum, nagpipilit na maging quorum. Kaya ang ating pong pamagat, quorum, hindi kapritsyo. Why are we espousing quorum, hindi kapritsyo? Dapat quorum, hindi kapritsyo. Dapat quorum, hindi kolorum. Bakit? Because as a Filipino, ang gusto natin umunlad ang ating bansa. Uunlad lamang ho tayo if we will all work collectively as a nation, as a people, lalo na yung ating mga halal na mambabatas, halal na leaders natin hanggang local government units, we should all strive, we should all aspire for, and we should all consciously work for a long-term constitutional stability. Yung ginagawa ngayon na pagpipilit umano ng quorum kahit ito'y dahil lamang sa kapritsyo at wala naman talagang quorum, hindi po iyan makakatulong sa ating kinalalagyan ngayon na meron tayong energy crisis, meron tayong economic crisis. Hindi na natin kinakailangan dagdagan ito ng political instability
or political crisis. Ano ho? Malinaw yan. We should not be happy or we should not strive for an immediate. So bagamat, agad-agad man ito, bagamat ito isang short-term political victory at the expense of long-term constitutional stability. Huwag tayong pumayag dyan. So sa akin pong pananaw, ang ating topic ngayon, quorum, hindi kapritsyo. Si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ang namumuno bilang tunay na halal na Senate President. Basihan, tingnan ho ninyo yung Article 6, Section 16, subparagraph 1 ng ating saligang batas. Basahin ko na lang ho. The Senate shall elect its President by a majority vote of all its members. Pag sinabi mong all, 24. Alam naman natin lahat yan. Itinuturo din naman sa elementary students yan na ang ating system of government, 24 ang ating senador. So sa pagpili at pagboto ng ating senador, dapat yan ay mayorya. Ano ang mayorya ng 24? 12 ba? Mali. Sapagkat ang mayorya ay 1/2 plus 1. 1/2 of 24 is 12. Plus 1, 13. Yung 12 ng dating mapang-11, out po iyon. Hindi mo kailanman maituturing na majority yon. Tanong, wala naman si Senador Bato. Wala naman si Senador Jinggoy Estrada. Tanungin natin sila. Nung kayo ba'y nagbasa ng roll, nung nag-roll call ba kayo, sinama ninyo ang pangalan ni Senador Bato at ni Senador Jinggoy Estrada? Sapagkat kung sinama ninyo yung pangalan ni Senador Bato at Senador Jinggoy Estrada, 24 ang base ninyo. At pag 24 ang base ninyo, ang mayorya niyan ay 13. It can never be 12. Noon, magpahanggang sa ngayon, hanggang sa darating na panahon, hindi magbabago yan. Ang mayorya ng 24 ay 1/2 plus 1, meaning 1/2 is 12 plus 1, 13. It can never be 12. And in the same decision or obiter dictum, naririnig niyo yan, yung obiter dictum. Ano ba ang kahalagahan nung kaso ng Abelino versus Cuenco? Bukod sa ang ginamit na sukatan niyan ay yung pasena o lipas ng saligang batas, yung 1935. Ito po'y maituturing na obiter dictum. Ibig sabihin, dinismiss po ito ng Korte Suprema. Hindi po na-desisyonan o nahatulan o na-settled yung issue ng quorum. Ang sinabi lamang dito, dismiss yung petition ni Senator Jose Abelino dahil nga walang jurisdiction ang Korte Suprema nung mga kapanahonang iyon. Sa botong 6-4, 6 ang pabor, dismissing the case, 4 lamang ang hindi pumabor. Nagkaroon ngayon nung mga opinion. Yung iba panig na opinion, yung iba na may dissenting opinion, kung saan nabanggit o na talakay yung mga issue ng quorum. Ano ngayon ang halaga ng mga opinion, nung dissenting or concurring opinion? Wala po. Hindi po binding iyon. Yung obiter dictum, ibig sabihin lamang po nun, something said in passing. Meaning, ito yung pagmumuni-muni na ito yung mga sana dapat ganito o yung mga hypothetical positioning nung mga mahistrado nung 1949 nung umabot sa Korte Suprema ang kasong ito. Ito po'y simpleng obiter dictum. Ulitin ko it's a Latin term. Sa English pa ay ibig sabihin something said in passing. Hindi ito legally binding. Sa Tagalog, so meron tayo obiter dictum, Latin. Sa English, something said in passing. Sa Tagalog pa, ibig sabihin ito yung pagmumuni-muni. Personal, kanya-kanyang pagmumuni-muni nung mga mahistrado nung mga kapanahonang iyon. Ang sinabi dito, ang gamitin natin yung naging kataga ng isa sa mga hukom o mahistrado noon, si Justice Gregorio Perfecto. Ang sinasabi niya, tayong lahat hindi lamang yung mga senador, tayong mga ordinaryong Pilipino,
Ano man ang antas mo sa lipunan, mayaman ka, katamtaman, negosyante, empleyado, mamumuhunan, dapat pakinggan natin. Ganito dapat ang ating maging pananaw. Ang sabi ni Justice Gregorio Perfecto nung mga panahong iyon, and I quote, "If we could view," applicable po ito sa kasalukuyang problema sa Senado, "if we could view this controversy," and I am now referring to the controversy sa pamimilit sa kapritsyong pangaagaw ng grupo ni Sherwin Gatchalian, "if we could only view this present controversy with the discipline and attitude of a mathematician, tackling an algebraic equation, the answer would be very, very simple." Yung grupo ng 11 na naging 12 na ngayon sa kapritsyo nila nais maging pinuno ng Senado, they will arrive at a very basic and simple conclusion. They have no constitutional quorum. Wala silang constitutional quorum. Ulitin ko if we could only, lahat tayo, all of us, if we could only view this controversy in the Senate now with the attitude and discipline of a mathematician who is tasked to provide an algebraic equation, this answer will be very, very simple. The answer will be very, very simple. There is no constitutional quorum kung saan maaring manghiram ng tapang at autoridad ang grupo ni Senador Win Gatchalian na sabihin sila ang bagong mayorya at liderato. Hanggat malinaw, hanggat hindi binababa ng ating Korte Suprema ang threshold in determining the majority when it comes to electing the Senate President, that will remain to be 12 plus 1 or 1/2 plus 1, 13. So, moving forward sa ating sinasabing iyan, yung 12 nagsasabi ngayon na sila ang mayorya, tanungin natin, ano ba ang basihan ninyo? Kayo ba'y constitutional quorum 12 o unconstitutional na quorum 12 pa? Mahalaga ito sapagkat we cannot afford na magkaroon tayo ng 2 Senado, each side claiming to be the majority, each group claiming to be or to enjoy the support of the majority. Hindi malayo na ito'y aabot sa Korte Suprema. At sana pag ito'y umabot sa Korte Suprema, hindi iwasan ng Korte Suprema na sagutin ang katanungang ito. It's a justiciable question capable of judicial determination. Sapagkat ang pinag-uusapan na dito, yung iniwasan noong 1949 case ng Avellino versus Cuenco, yung tamang bilang o threshold ng quorum. Kung ito'y simpleng babasahin mo sa ating saligang batas, ang quorum sa Senado para makapagpalit ka ng liderato ay 12 plus 1. Ano ngayon ang maaaring, tama ito, lagay natin ito. Ito nga ang bilang nila si Loresil C.C. Colina, 11 plus 1, 13. We should not allow this kind of distortion. Bakit? Hindi biro ang usaping ito. Hindi na kailangan ng ating bansa ang ganitong kapritsyo ng iilan, makuha lamang ang liderato ng Senado. And I hope the Supreme Court, being the unbreakable guardian of the Constitution, pagka sila ay confronted with the same issue na pinag-uusapan ngayon, hindi sila mag-sidestep, hindi sila umiwas at huwag nilang i-invoke yung invocation na nangyari sa Avellino versus Cuenco na walang jurisdiction ng Korte Suprema sapagkat ito'y political question. Hindi na po pwede yun. Bakit? Meron na po tayong Article 8, Section 1, yung expanded jurisdiction of the Supreme Court. They can now take cognizance of any petition questioning any acts, orders, decree of any branch, instrumentality, or agency of government kung merong aligasyon na ito po ay ginawa in excess of or lack of jurisdiction. Pwede nang pumasok ang Korte Suprema. To be very, very academic and objective sa ating
pinag-uusapan ngayon, anong pwedeng gawin nitong Capriccio 12? Ang maaari nilang gawin, pag nagpatawag ng special session si Bongbong Marcos, at yan ay napapag-usapan para daw ipasa yung mga urgent or important bills. Alam naman natin na kung talagang may urgent or important bills, dapat sinertify niyang urgent yun nung hindi pa nag-a-adjourn sine die ang legislative branch. But anyway, ang maaari nilang gawin, pag nagpatawag ng special session ang Pangulo ng Pilipinas, kung talagang meron silang 13, di magdeklara sila na all positions vacant. Take over sila. Okay, malinaw yan. Wala tayong magagawa ho dyan pare-pareho Whether you are for or against Senator Alan Peter Cayetano as the Senate President, wala tayong magagawa ron. Dynamics po talaga ng Senado yun. Maya't maya, nagpapalit sila ng liderato, depende sa alignment ng majority. But kung merong gustong manalo, halimbawa si Sherwin Gatchalian, Senator Win, if you want to win, you have to anchor your victory in accord with our Constitution. Kinakailangan meron kang 13. Pag nagpatawag ng special session, halimbawa, si Bongbong Marcos, at meron kayong 13 o higit pa, meron na kayo kanyo ngayon 12 Ang problema nila, nahalal si Alan Peter ng 13. Kasi nga, yun yung bay rest minimum. Hindi ka na pwedeng bumaba sa 13 for you to claim the support of majority. Gano'n naman ang democratic workings ng isang bansang kagaya natin. A republican and, di ba, sovereign state wherein the sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So dito, yung rule of majority na nanaig. Ano ang majority sa Senado? Pasimplihin na lang natin. Ang majority, tanungin man ninyo ang batang paslit na nakakaintindi na ng arithmetic, ng matematika, ng simpleng formula. Ang majority, pagka 24 ang bilang, ang majority niyan ay 13. Pag nagpatawag ng special session at sila ay merong 13, walang problema. Wala nang aalma. Meron silang 13. Di sila ang mayorya. Pero sa ngayon, si Senator Win must win his victory. Senator Sherwin, if this podcast will reach you, if this podcast will ever reach you, as a Filipino, as a lawyer, as an advice, if you want to win, you must win your victory as Senate President in accord with the provisions of the Constitution, nothing less. Walang cutting corners, walang capriccio. Kung 12 pa lang ang bilang mo, hindi ka maaaring maging mayorya. You have to respect the victory of Senator Alan Peter Cayetano when he was accorded a 13 votes coming from your peers there in the Senate. Malinaw yan, kaya wag nating i-shortcut. Habang yan ay hindi pa nare-resolba, habang hindi pa yan nare-resolba, isa lang ang Senado. Kahit balik ta rin ninyo ang saligang batas, isa lang ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Hindi madadagdagan ng bilang, hindi mababawasan ng bilang hanggat hindi naamyendahan ang ating saligang batas. Kaya kung sakasakaling itong isyong ito ay aabot sa Korte Suprema, we count on, again, the Supreme Court as the unbreakable guardian of the Constitution, na hindi nila iwasan ang bagay na ito kagaya ng pag-iwas noong 1949 composition ng Korte Suprema. Hindi mo sila masisisi sapagkat noong 1987 lamang nagkaroon ng provision like Article 8 Section 1, yung tinatawag nating kaming mga abogado, expanded jurisdiction of the Supreme Court. Maaari na silang pumasok ngayon sa mga petisyon o tanong o katanungan o question na papasok doon sa kanilang expanded jurisdiction. Whenever the petition or the issue raised before them entails the act, omission, or decree of a equal branch of government, the instrumentality or agency of the government na merong allegation that it acted with grave abuse of discretion or lack or in excess of jurisdiction. Pwede nang pakinggan yan, pwede nang dinggin yan. Being the unbreakable guardian of the Constitution.
Para malinaw lamang po yan. Sabi ni Tata Studio, so what happened to this na nag-assume as Senate President or binago nila na sila lang? Sa aking mata bilang abogado at bilang Pilipino at bilang estudyante ng batas at estudyante ng politika kagaya ninyo, walang personalidad itong 12 na nag-a-assume umano ng mayorya o ng liderato base lamang sa kanilang kapritsyo. Litin ko wala tayong magiging debate, wala tayong pag-uusapan, hindi na kinakailangan umabot sa Korte Suprema, hindi na kinakailangan questionin at ma-question ang constitutionality ng ginagawa nilang posturing as the new majority kung meron silang 13. Tanong, paano sila magkakabutuhan? Naka-adjourn naman sine die ang ating Senado. Pag nagpatawag ng special session ang ehekutibo, may solusyon naman sila Pwedeng magpatawag ng special session si Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas. Bahala na sila kung anong justification nila. Anong kunwari ipapasa, ano yung mga urgent bills na dapat sana ipasa, nung regular naman ang takbo ng Senado, wala namang sinecertify na urgent. Magkaganoon pa man, maaari niyang gawin yon. Prerogative yan ng executive branch acting through the President. At pag humiling siya ng special session, maaari na ngayon magdeklara ng bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Kung meron ng 13 itong grupo ni Sherwin Gatchalian. Kung wala pa rin, mananatiling Senate President si Senate President Alan Peter Cayetano. No, kahit na ikulong mo pa si Jinggoy, kahit pa hindi present or absent lagi si Senator Bato dahil nga alam natin yung issue that is confronting him. No, bakit? Ang magiging basihan yung ating saligang batas. Balik-balikan lang ninyo yung ating saligang batas. May comment dito si Mohamed Ali Malo. Magkaiba kasi ang attorney at hindi yung iba kasi parang hindi malantad ang katotohanan, self-proclaimed sila. Kaya nga, para matapos ito, yung misleading yung headline ng isang pahayagan ng mainstream na si Chis Escudero raw ay binasag niya yung impasse o yung deadlock. Hindi po totoo yung paano mo babasagin? You end up with 12-12. Walang mayorya. So pag walang mayorya, carried pa rin yung kasalukuyang mayorya na ibinoto ng 13 Senado. Meron namang solusyon dyan na hindi na kinakailangan umabot sa Korte Suprema. If the group of Sherwin Gatchalian na talagang kating-kati na maging Senate President, kung confident kayong may numero kayo o meron pang babaliktad o meron pang maghuhudas o magta-traidor, yung pinaka-traidor sa lahat ng traidor, kung mayroong paggaganon, di magpatawag ng special session. And during the conduct of the special session, di dapat ideklara nyo na all positions vacant. Take over kayo. Wala nang pwedeng question yan. Wala na. And I think, as a man of law, kahit si Senator Alan Peter Cayetano will not question yung lawful takeover. Bakit? Magagamot nila yung ginagawa nila ngayon, yung kawalan ng constitutional quorum. Alan Peter Cayetano assumed the Senate presidency on the basis of a constitutional quorum. Itong isang grupo na ang basihan lamang ay kapritsyo at hindi quorum, kaya binabansagang quorum 12 tuloy sila. Hindi maaari yan. Ulitin ko Senator Win, if you want to win your victory as Senate President, partner, iparehas mo naman. Lumaban ka naman ng patas. Huwag naman kapritsyo mo lang. Gamitin mo, kaibiganin mo yung saligang batas para kampihan ang panig mo. Paano? Bumuo ka ng 13, 14, 15. Kung sino pang magtatraidor, kung sino pang babaliktad, kung sino pa yung mga binabansagang hudas doon sa 13. Bumuo ka. At pag nakabuo ka,
Pag nagpatawag ng special session ng executive through the office of the president, wala nang kikwestiyon. Wala nang kikwestiyon. Bakit? Kakampi mo ang saligang batas. Pero wag mong puwersahin. Itong ginagawa ninyo ngayon, sisirain ninyo ang bansa. Hindi natin kailangan ito. Tayo'y lugmok sa krisis. Krisis ng enerhiya, krisis ng ekonomiya. Huwag ninyong sirain ang ating bansa. Kung hindi kayo mapapagkatiwalaan ng mga ordinaryong Pilipino sa tamang pagbilang ng mayorya, na 13, hindi 12, paano namin kayo pagkakatiwalaan sa gusto ninyong matamo na maging leader ng Senado? Mga kababayan, wala pong politika sa ating podcast ngayong araw. Tanungin ninyo, if we cannot trust them in making a proper count kung ano ba ang mayorya ng 24, bakit natin sila pagkakatiwala ang mamuno bilang Senate President at iba't ibang liderato ng Senado kung hindi sila marunong magbilang? Kung ikanilang sasagasaan ang ating saligang batas. Kaya mahalaga na kung talagang meron silang numero, convince your allies in the administration, patawag ka ng special session in the guise of passing an urgent bill. Alam naman natin yan. Huwag na tayong para tayong pinanganak kaninang umaga lamang. Di ba? Kung may numero, kung may babaliktad pa, di may numero kayo. At kung may numero kayo, napakinggan ko sa maraming interview kay Senate President Alan Peter Cayetano. He's willing to go, he's ready to go anytime. Bakit? Hindi dahil hindi niya mahal ang Senado. Hindi dahil hindi niya mahal yung kanyang mga kasamahan. Kundi nauunawaan niya. Ganyan ang buhay ng Senate President. Maaari kang palitan anytime. Anytime. You can be asked to go at pag dumating yung panahon na yon, basta ito'y naayon sa saligang batas. Walang pwersahan, walang kapritsyo. Bantayan natin kung ano ang gagawin nila. Hindi pwedeng dalawa ang Senado. Magkakaproblema ang Republika ng Pilipinas. Bukod sa problema natin sa enerhiya at sa ating problema sa ekonomiya, krisis na po tayo Magkakaproblema tayo pag hindi ito rinisolba. Ulitin ko yung Avellino versus Cuenco, ang naging doctrine dyan o ang naging desisyon sa pagdidismiss ng Korte Suprema noong mga kapanahonang iyon. Yung kasong iyon was decided under the operation of the 1935 Constitution. Ngayon po'y 1987 Constitution ang umiiral. Pasay na po iyon. At hindi po dinesisyonan ng Korte Suprema ang issue ng quorum doon. Ang ginawa po ng Korte Suprema, hands-off policy. Umiwas. Nag-sidestep. Ang ginamit nila bilang respeto sa co-equal branch of government. Wala silang jurisdiction to hear and decide on a political question. Tama po yun ng mga kapanahonang yun. Kanya mali yung invocation ngayon, nitong nagpipilit na sila raw ay may quorum, itong 12 kolorum, nakapritsyo lamang ang basihan. Again, kung talagang may numero, walang pwedeng kumestyon. If eventually Senator Win Gatchalian will assume the Senate leadership as Senate President, provided kailangan manalo siya nang naayon sa idinidikta, nakasulat, nakaukit at ginagarantiyahan ng ating saligang batas. Ano yun? Puntahan niya, simple lamang, yung Article 6, Section 16, malinaw dyan, pag magbibilang ka ng mayorya, ang basihan mo, 24. Huwag mong baguhin. Keso nakakulong yung si Jinggoy, hindi malocate si Bato, 22 na lamang ang pagbibilangan mo ng mayorya. Yan ay labag sa saligang batas. At maniniwala lamang ho tayo na maaaring gawin yan pag ang kaso ay umabot sa Korte Suprema. At kung ano ang sasabihin ng Korte Suprema sa tamang interpretasyon, kung ano ba ang mayorya pagdating sa Senado, ito ba ay yung 24 o depende sa panahon at pagkakataon na magkakaroon ng pagbibilang ng mayorya? Kagaya ngayon, maaari bang sabihin hindi na 24 ang senador, 22 na lamang?
At pag nagkulong pa ang kasalukuyang administrasyon ng ibang senador, nagkulong pa halimbawa ng 2, paano ang bilang ng mayorya? Mayorya ba ay yung kalahati ng 20 o yung kalahati ng 24 pa rin? Sa aking pag-aaral ng batas at pagbabasa at pag-unawa at pagmumuni-muni sa diwa ng ating saligang batas, malinaw, 24 ang gagawin mong basihan sa pagbibilang ng mayorya sa Senado. Hindi mo pwedeng pababain ito. At nakakatakot kung hahayaan natin na may ganitong klaseng maling interpretasyon. Bakit? Ito ba ay paghahanda upang makakuha ng sapat na bilang upang ma-convict si Vice President Inday Sara Duterte diyan sa nalalapit na trial sa Senado sa pagdinig ng impeachment complaint laban sa kanya? Sa mata ng higit na nakararami, ang kinakailangang boto ay 2/3 ng Senado. Ang 2/3 ng Senado, 16. Bakit? 24 yung ating senador. At ako'y naniniwala, hindi mo pwedeng pababain ang threshold na yan. Na may nakakulong, merong hindi nag-a-attend, 24 pa rin yan, higit pa pagdating sa usapin ng impeachment. Bakit? Yung impeachment, katangi-tangi yan. Merong constitutional safeguard. Yung constitutional guardrails, ano yan? Yung 2/3 of the 24. 24 lagi ang baseline yan. It can never be below 24. Why? Magiging guni-guni na lamang. Magiging isang ilusyon na lamang yung pagiging safeguard ng impeachment doon sa matataas na opisyal kung nais natin silang tanggalin at panagutin. Magiging dependent na lamang ito kung sino yung administrasyon that dispenses political favors at the current date, time, and moment. No, hindi pwedeng ganun. Hindi yan ang kontemplasyon ng mga bumuo ng ating 1987 Constitution. Immutable yung 24 sa Senado. Immutable yan. Hindi mo pwedeng lusawin. Hindi mo pwedeng i-dilute para lamang makuha mo yung kapritsyo mo. Nasabi sa ating saligang batas, 24. Again, mga kababayan, para hindi kayo mabudol, hindi kayo ma-11, hindi kayo makolorim ng 12, papasok sa weekend. Yan ang tamang interpretasyon. Huwag kayong magpapadala doon sa mga nagdudunong-dunungan na yung Abilino versus Cuenco, desisyon ng Korte Suprema, obiter dictum po yun. Walang desisyon ng Korte Suprema nung panahong yun, dinismiss dahil sabi nila, hands off kami. It's a political question. Let the senators decide amongst them kung sino ang gusto nilang leader nila, sino ang gusto nilang Senate President. But that was under the 1935 Constitution. What is in effect now, today, in contemporary time and moment, is the provisions of the 1987 Constitution. And when we speak of determining the threshold or the majority, ang baseline lagi niyan, punta tayo sa saligang batas. Article 6, Section 16, 24, all members of the Senate, 24. Ang mayorya niyan ay 13. Ang kalahati niyan ay 12. 12 lamang ang grupo nitong mga kapritsyo na Quorum 12 na binabansagan. Ulitin ko, to be objective, to be fair to them. If they have the numbers, katulad ng kanilang iniyayabang o yung kanilang posturing na sila'y may mayorya, meron silang 30, meron silang 13 o higit pa. They have 13 or more senators sa kanilang hanay, then wait for the office of the president to call for a special session. That is the opportune time for you, for this group of Sherwin Gatchalian, to move and declare all positions vacant. So, ulitin ko, pag nagawa nila yan, kung meron pang tatalon, meron pang tatalikod, meron pang maghuhudas, meron pang magtatraidor, wala tayong magagawa bilang mga Pilipino. Ganun talaga eh. Majority wins. Yan yung tyranny of the majority. Kung meron silang mayorya, gawin
ang nais gawin sa pagpapalit ng liderato ng Senado nang naayon sa ating saligang batas. Payong bilang Pilipino at abogado kay Senator Win, ulitin ko, Senator Win, win your victory as Senate President in accordance with the provision of the Constitution. Huwag sa kapritsyo mo lang. Wala kang mandato, 12 lamang ang nasahanay ninyo, respetuhin mo yung 13 bumoto kay Senator Alan Peter Cayetano. Pagpapatuloy po ng Blue Ribbon Committee, hindi maaaring dalawa ang Blue Ribbon. If I may suggest, si Atoy Tulong, may tanong siya, basahin natin tanong niya. Attorney, bakit legal yung May 5? Ano ba yung legal? Ano ba yung May 5? Hindi ko alam yun. 12 Senator had quorum and Alan was also appointed as majority leader at the time, 2015. Di ko alam ano ang kwento nung May 5, 2015. This was 11 years ago, more than. Maaari, ito'y aking supposition lamang, aking hypothetical. Baka nung panahon na yon, merong quorum, nagbasa ng quorum nung umaga. Baka continuation lang yan, dahil ang quorum, ang basehan ho niyan, yung pagbabasa kung meron bang quorum, nag-roll call ka nung simula ng pagpupulong. Pagka merong roll call sa simula, kanya nga kayo nag-hearing, kaya nga kayo nagsisession kasi may roll call eh. Kasi kung walang quorum, after the roll call, walang hearing. So, ito'y aking at to'y tulog. Ito yung aking intelligent analysis lamang at tugon sa iyong tanong ngayong umaga. No? So dapat magpatuloy ang Blue Ribbon Committee hearing sa ilalim ng subcommittee na pinamumunuan ni Senador Dante Marcoleta. Nag-update tayo. Ginamit kong pang-update ay yung video ni Ma'am Jessica Soho ng GMA7 at narinig ninyo mula sa kanyang bibig yung naganap kahapon diyan sa Blue Ribbon Committee hearing. Hanggat hindi napapalitan ang kasalukuyang liderato, isa lang ang Blue Ribbon Committee Chair. At yan ay walang iba kundi si Senadora Pia Cayetano. Si Senador Erwin Tulfo, relax ka lang. Antayin mo yung tamang bilang ninyo at kung meron kayo talagang mayorya, walang sino man ang pwedeng mag-question sa kanilang assumption into the leadership of the Senate, pati yung mga komite ng ating Senado. Subalit, hanggat hindi naaayon sa saligang batas ang kanilang galaw, huwag natin itong tangkilikin. Huwag natin itong suportahan, bagkus sabay-sabay nating kondenahin. Sapagkat ang nakataya dito ay ang bansa na natin. We cannot have two Senate. Why? Malinaw sa ating system of government, malinaw sa ating saligang batas, isa lang ang Senado. At ang Senado natin, 24 yan at ang mayorya niyan noon, ngayon, magpahanggang sa darating na panahon hanggat hindi naamyendahan o narerebisa ang ating saligang batas, 13 ang bilang ng mayorya. 13 ang tamang bilang ng mayorya. Ang mayorya ay 13, hindi kailanman naging 12. Sana papunta tayo sa weekend. Ibaunin ninyo ito, ang aking pakiusap. Patuloy po kayo na mag-engage, mag-like, mag-comment. Pinakamahalaga po yung pag-share ninyo. Kung kayo'y nasa YouTube, kung kayo'y nasa Facebook, paki-share po ninyo at mag-follow at mag-subscribe po kayo para higit na maraming Pilipino ang makanood at magabayan natin sa ating advocacy at layunin na maiangat ang antas ng pampublikong diskurso. Lahat tayo makabuo ng ating sariling pananaw, paninindigan, opinyon, kuro-kuro at maging bahagi sa paglimbag, paghubog ng ating bansa at ng kinabukasan nito. Sapagkat lahat tayo ay kasali sa mahalagang usaping panlipunan na dapat lahat tayo invested, lahat tayo interesado. Yun po yung ating layunin. Ulitin ko, kung magkakaroon na ng 13 na senador ang hanay nitong nagpipilit na sila raw ang mayorya, yung grupo ni Senator Win Gatchalian, wala tayong pagtatalunan. Hindi natin sila pwedeng questionin basta't meron silang 13 o higit pa.
Subalit, kung wala silang 13 at nananatili silang 12 o 12, they should respect the majority led by Senate President Alan Peter Cayetano. And wait for that day, wait for that time, wait for that opportunity na may lilipat sa inyong isa o dalawa o tatlo na meron kayong malinaw na 13 o higit pa para masabi ninyo na inyong mayorya ay alinsunod sa idinidikta, pinag-uutos at ginagarantiyahan ng ating saligang batas. Subalit hanggat wala kayo niyan, maawa kayo sa ating bansa. Maawa kayo sa bawat Pilipino. Maawa kayo sa ating mga kabataan at sa bawat pamilyang Pilipino. Hirap na ang ating bansa. Ang pagtuunan natin ng pansin yung paglaban sa inflation, paglaban sa corruption, paglaban sa drug addiction. Yan ang mga issue na dapat nating pagtuunan ng pansin ng panahon ng ating kolektibong lakas. Hindi yung itong kapritsyo na maging pinuno ng Senado. Yan lamang po ang ating live podcast ngayong araw. Maraming salamat po sa lahat ng sumali. Libo-libo po kayo. Mabuhay po kayo. Happy weekend. Sana dali ninyo ang usaping ito sa inyong mga pamamahay over the weekend, kaibigan, kahanap buhay, kaskwela, kabarkada, kapitbahay, kabarangay. Pati nakaaway ninyo, wag na kayong mag-away, ito na lang ang pagtalunan ninyo. Nang sa ganon ay may mapulot po tayo na direksyon na mabuti para sa ating bansa. Muli ho, maraming salamat. Happy weekend to everyone. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog. Magandang araw po sa ating lahat.